Hello guys, good afternoon. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video guys, i-guide ko kayo kung paano nga ba tayo makakapag register ulit or makaka-login dito sa bagong application ni BPI. Sa lahat po na naka-encounter ng error na ito, hindi po tayo makapag-login, unable to request your page, or sorry, we are offline, yung mga ganyang na-encounter nyo. So guys, ituro ko sa inyo paano nga ba yung pwede natin gawin para ma-open natin ito kaagad. Bale, yung BPI applications, ito yung pinaka-latest na. Kapag po luma pa yung nandyan sa inyong phone, i-uninstall nyo na and then i-download nyo na po ito sa inyong Play Store. So sa Play Store naman, available naman yung BPI, ano? Ayan, BPI. Ayan. So, ito na nga yun guys, yung pinakabago. So, open lang natin. And then, nakalagay dito, open a bank account, new registration, or register now. And then, meron tayong login kung tayo naman ay nakapag-register na. And guys, ito yung issue na palagi natin na-encounter. So, ilalagay ko lang guys yung ating username and password. Ayan. So, kapag nakapag-enter na tayo, register your device. Pakita ko lang sa inyo yung usually na-encounter natin. Begin. And then, meron ditong proceed with your device registration. Make sure your SIM card inserted in this device has phone number. So, ito yung number natin na nakalagay. So, continue lang natin. And, nakalagay dito dalawang option. This is your mobile number. To register your device, you need to send us an SMS using BPI registered mobile number on this device. So, pwede natin itong i-click. And then, nakalagay naman sa next page, let's verify your device. We will create a secure SMS and send automatically to BPI. You will find it on your sent message. It will look like this. Ito. Ayan. Then, kapag klinik natin to guys, yung SMS, mayroon ditong dalawa na SIM card na na-detect. So, kung alin yung SIM card nyo dito, SIM 1 or SIM 2 na nakaregister kay BPI, yun yung pipiliin nyo. Pero guys, for this tutorial, ipakita ko muna sa inyo yung usual error na na-encounter natin. So, eto, click ko yung number 2 muna. Ayan. Mag-wait kayo guys ng 1 to 2 minutes, no? Maglo-loading, and then may mag-a-appear po na na prompt message na ganito. So, wait nyo lang guys. Ayan. Ito guys, ito yung usually na-encounter natin. We are unable to process your request at this time. Sabi dito, please check your network connection, load balance, or SIM card setting. So, i-check natin itong mga setting na to. And guys, ang pinaka-best option natin dito, loadan po natin ng regular ang ating SIM card. Either yung nakaregister sa inyong BPI account. Kailangan po may load. So, itatry natin ulit guys, no? Maglalagin na tayo. But guys, nag-load na nga po pala ako dito sa aking number. Ang niload po natin, ayan, 20 pesos, no? Gamit ko guys yung GCash. So, ito yung ano natin. Ayan. So, ayun, nakikita nyo guys before tayo mag-logout. Kakaload ko lang guys kanina. As of this recording, 12:33 ng hapon. So, kailangan nyo mag-load at least 20 pesos, no? And then, bumalik na po tayo. I-proceed na po ulit natin sa registration. Login po ulit tayo. Input ulit natin ang ating username. And then yung password. Kapag okay na, ayan, register your device. And make it sure guys, dapat alam nyo kung nasa nakalagay itong number nyo na to. Nasa SIM 1 ba o SIM 2. So sa akin guys, nakalagay sa SIM 1. Then continue natin. Andito naman ulit tayo sa second page. Ang pipiliin natin dito, yes, this is my number. Ayan, click mo na yan. And then, nandito na naman ulit tayo sa verify your device. So, click natin send SMS. And then guys, nag-load na ako dito sa SIM 1. Ito nga po yung 5351 yung huli. Click natin to. Then, okay. I-wait lang natin guys kung magiging successful ng ating registration. Kasi may load na to ng regular. Ngayon, makikita nyo guys, eto na, don't switch your app.
Kapag po may load, dapat po regular, wag po yung data, yung inyong pipiliin. So, verifying na yung ating, ayan. So, successfully guys, na-register na ulit natin ang ating BPI account or nakapag-login na po ulit tayo. Ito po yung pinakabago or latest application ng BPI. So, ganun lang guys. Sundin nyo lang yung procedures na ginawa ko. And then, makikita natin yung ating account. So, yun na nga guys. Ito yung account natin. May balance tayo na 8,400 pesos. Ito po yung galing sa Sitaw. So, kailangan ko talaga ma-open itong account na to para pumasok. At mamaya magagawa tayo ng tutorial about kay Sitaw na pumapasok talaga or nare-receive natin yung ating affiliate earnings and then dun sa profit margin na nilalagay natin. So, ito guys, no, nakita natin dito, okay naman yung ating BPI account. So, successfully na-register natin. And guys, kung kayo po ay nahihirapan, make it sure dapat yung ating internet ay stable or data kung naka-data kayo. And make it sure dapat yung device nyo ay may battery. So dapat kasi, 'di ba, baka lobat naman 'yan, maabutan kayo ng lobat habang nagre-register kayo. Or yung pangatlo, dapat talaga load na natin yung number ng regular. Kapag po walang regular load, hindi po talaga tayo mapoproceed. So, kailangan po na maludan muna natin yung ating registered number dito kay VPI. Okay? So, kung ito po ay nakatulong guys, no, pa-share naman po itong video na to sa inyong mga kakilala. At guys, reminder lang, no, 80% po pala ng nanonood dito sa ating YouTube channel ay hindi pa nakapag-subscribe. Kaya guys, i-click mo na yung subscribe button dyan sa may ibaba at i-click mo na din yung notification bell para every time na meron tayong bagong update katulad nito, manonotify po kayo kaagad. So, yun lamang po guys, no. And then, marami tayong tutorial sa ating YouTube channel about monetization, about Facebook Reels monetization, paano maiwasan yung mga violation restrictions. Ayan guys, panoorin nyo na po itong mga video na ito. Baka po sakaling makatulong. At yun na nga po mamaya, kailangan ko talaga guys ma-open itong BPI kasi chinecheck ko kung papasok ulit yung ating in-encash dito kay Sitaw. So, thank you so much for watching. Maraming salamat. See you again sa susunod na video. Bye-bye!